operation. Ano ang totoo? Yun po sir yung totoo sir. Kasi sir, dalawa yung target nila sir. Ano ang totoo? Si Chris- Ito. Isa-isayin na natin. Nalala. Ang totoo, meron silang drug operation at nag-submit sila at Colonel Reyes, makinig ka. Yes sir, opo sir. Makinig ka. Ang sinasabi ko, ako, si Kapitan Herrera, Yes sir. nagpaalam ako sa iyo. Meron Yes, sir. kaming drug operation. Yes sir. Inalaw mo 'yon. Yes sir. Inalaw mo 'yon. Yes sir. O yan ang maliwanag. Kasi kanina tinatanong kita eh. Ang sabi mo, hindi eh. Sir, sinabi ko po sir kanina na inalaw ko sila sir. Alam mo, all the members here will agree with me na wala kang sinabi. Sinabi mo, hindi mo alam. Di ba? Kaya nga tanong sa iyo eh, paano mo nagawa yun eh, hindi mo nga alam. Sir. Di ba? Ngayon, well anyway, sinabi mo na alam mo. Yes sir. Alam mo na. Yes sir. Okay, have they submitted to you a written request for that drug operation? Wala sir. Ay sir, yung coordination po sir galing sa PDEA sir. At nagpasa sila sir ng IR. Before you conduct a drug operation, there are certain elements to be followed. Yes sir, opo sir. Have they submitted a complete comprehensive report to you prior to the operation? Sir, Yes or no? no sir, ang alam ko lang sir na ginawa nila sir ay nag-submit sila ng IR and then coordination sir sa PDEA. Tapos pumayag ka na sa operation nila. You allowed that operation. Yes or no? Yes sir. Without the comprehensive na hinawakan mo na ito yung PIDEA na sinasabi that this personality, Arcerte Salcedo, is on the watch list of PIDEA. It should be also written on that report. Yes sir, nakalagay po sir sa PDEA coordination sir yun. So okay, so we will be asking the PIDEA to be in here on the next hearing. Sino, Colonel? Sino ang PDEA na yun? Anyway, Sir, nandito po sir sa akin yung PDEA coordination sir. Mr. Chair, sige Congressman Gomez. iisa-isayin ko lang, Sinabi Colonel na. Reyes, no? Okay na. Yes sir. Meron na. Prior dun sa operations, sinabi nyo na, sinabi ng tao mo nila Herrera na meron silang bypass operation, may drug operation sila, correct? Yes sir. Okay. Ibig nyo sabihin, nagkabulilyaso yung operations pagkatapos dahil sa maling bahay yung pinasok? Yun sir ang... Tama ba yung storya? Yes sir, yun ang... Ibig nyo sabihin, Colonel, na yung mga intelligence gathering na ginagawa nyo, ganun kahina. Sir, Para pasok. Kasi, imposible hindi nyo mapinpoint yung bahay eh. Mahabang intel ang ginagawa ninyo bago tayo gumawa ng drug operations eh. Kasi, bakit? Bakit kailangan maayos yung intel nyo? Dahil pag nagkamali ka ng bahay, napasok, baka magkaputukan kayo, may mamamatay eh. Ganun ba kahina yung intel nyo? Ito sila Herrera. sir Para hindi... magkamali kayo ng bahay na pinasok, okay lang magkamali kayo na tao dahil baka mali yung tao sa loob, pero yung bahay, imposible magkamali kayo dun eh. Sir, pasensya na po at wala po kasi akong first-hand knowledge nung pinasok nila sir yung bahay na yun sir. Hindi ko po alam na nangyari, na ganun nga sir yung nangyari na mali yung bahay sir. Tama yung sinabi ni Chairman eh. Gumagalaw yung tao mo na hindi mo alam. Alam mo, masakit sabihin talaga, Colonel, pero parang ganun nga yung lumalabas. Ina-undermine ka ng tao mo. Iniisang ka nitong mga ito. At tapos, and then, pag nabulilyaso, dahil ikaw yung hepe, ikaw yung matatamaan eh. Yes sir, kaya nga Diba po sir. ganun nangyari, kaya ka na-relieve eh. Yes sir, kaya nga po sir yung pagkanta ko sir ng in-depth investigation, talaga po sir namang pinakulong ko sila sir. Inaresto ko at pinakulong ko sir. Dapat talagang ganun. Yes, sir. That's why we will really have to, Mr. Chair, kailangan talaga very strict tayo sa procedures and protocols. Dahil sa experience ho natin, ito nagpuliso ito, nag-governor si JJ, nag-mayor. Nararamdaman namin yun eh. Na pag nagkamali tayo sa operations natin, buhay ng tao yung kapalit nun. Yes sir. Eh ako lang pag may pumasok na pulis sa bahay namin, walang search warrant tapos tinutukan ako magkakaputukan ho tayo ng ganun. Diba? Yun talaga yung truth eh. Ganun talaga yung nangyayari sa tunay na buhay natin, sa operations natin.
Pag nanalo kayo, Sasalita. sabihin nyo, lumaban ho yung tao eh. Eh pag nanalo kami kasalan kasi naputukan namin yung polis. That's why we will really have to be very strict sa mga protocols natin. Very strict, but at the same time, kailangan, kayo lang nakakaalam. Lalo na yung problema na hindi ka sinasabihan ng mga tao mo. Naku, mortal sin ho sa kapulisan yan. Yung mga mas mababang ranggo, pinaglalaroan ka sa ilalim, ginaganon kayo. Huwag talaga. Mr. Chair, we really have to be very strict on protocols. So we just borrowed the time of Congressman Akop. So the chair of transportation is again recognized. Thank you, Mr. Chair. Masarap makinig sa mga... Pero Napolcom, do you have a resolution number 2010-094? Napolcom. Sir, please give us time to look for it, sir. I'll tell you. There is such a resolution number 2010-094. It is entitled Approving the PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation. Yes, sir. So, merong resolution approving such. Now, may I ask General Lucas, DRD, do you know the provisions for anti-illegal drugs operation and investigation? Would you know? Yes, Your Honor. Yes, okay. Now, the provincial director, is he around? Are you aware of such provisions? Yes, Your Honor. Yes. Matanong ko ngayon tatlo, Napolcom, regional director, at saka provincial director. Nasunod ba yung Napolcom resolution approving yung provisions ng anti-illegal drug operations? Nasunod ba sa pangyayaring ito? Yung Napolcom, from the enumeration and the answers to the questions asked by the members of the committee, na nakikita ninyo, nasunod po ba yung manual? I honestly think, sir, hindi po nasunod. Base po sa mga statements nila. Yung RD, nasunod po ba? No, Your Honor. And Your Honor, if I may continue. Sagutin mo lang yung tanong ko. Kasi, No, Your Honor. Hindi, I'm not asking for your explanation. Kasi yung time namin sabi nga may susunod pa eh. Kaya yung provincial director, nasunod po ba ng inyong hepe yung protocol sa operations against anti-illegal drugs? No, Your Honor. No. Yung hepe, No, sir. no. Okay. Now, anong pangalan mo, hepe? Police Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes po, sir. Colonel Reyes. Could you please define to me command responsibility? Sir, yung command responsibility, sir, ay kapag may mali na sa procedure ng police operational procedure ng PNP, yung police, sir, ay kasama ang unit head kung walang ginawang aksyon para itama ito, sir. Tama po ba yun, PD? Yes, Your Honor. How about the RD? Tama? Yes, Your Honor. Colonel Reyes, ang command responsibility, yung commander is responsible for what his unit does or fails to do. Naintindihan mo yun? Yes po, sir. Lahat ng gawain ng iyong mga tao ay responsibility mo. Kahit tama o mali yung ginawa. Yes po, sir. Kung hindi rin nila ginawa yung kanilang trabaho, responsibilidad mo pa rin. Yes po, sir. Kaya, kasi doon sa pagsasagot mo kanina, dapat ikaw rin makasuhan eh. Okay? Now, if you are aware
kung alam po ninyo yung protocols doon sa illegal drug bypass, kasi sabi po ninyo, Colonel Reyes, anti-illegal drug to. Yun po sir yung sinabi sa akin nung Ninapolis Captain Herrera sir. Ngayon, kung alam mo yung provision ng operations na ganito, ano po yung na-violate nila? Sir, unang-una po sir ay wala sila sir coordination sa PDEA sir. Pangalawa sir yung... Teka, kasabi mo lang kanina na meron kang coordination eh. Hindi sir. Sir, yan po yung kay ano sir. Narinig ko kanina sa pagtatanong sa iyo kung may PDEA coordination, sabi mo merong PDEA coordination. Sir, pwede pong lilinawin ko lang po sir. Yung PDEA coordination sir, yun po yung kay Christian Salcedo sir. Sa kay Jonathan kay Jonathan po sir ay wala po sir. Kaya po sinasabi ko sir na yun po yung unang-unang violation sir. Sige, okay. Susundin natin yun. Kung alam mo yung protocol, alam mo pa na dapat may report muna sa iyo yung team leader na tawagin natin summary of information. Yes po sir. Meron ba silang ginawa? Kay Jonathan po sir, wala sir. Kasi ang nakita ko po Hindi, doon sa... hindi ko naman tinatanong kung may... Wag mo akong unahan, iho. Alam ko naman na nagkamali kayo eh. Pero sa tingin ko, hindi pagkakamali yun. Dahil kung susundin natin yung protocol, hindi pwedeng magkamali kayo na pupuntahan eh. Niluloko mo na ako eh. Sorry sir. Meron bang summary of information na sinamit? Wala po sir. Wala. May surveillance reports ba kayo? Wala rin po sir. Wala lahat. Meron bang, kung tawagin natin contact meeting report? Wala rin pong sinabi sa akin sir na nagkaroon sila ng contact meeting report na contact meeting sir. Pangalawa, may test buy ba kayong ginawa? Wala rin po sila sir ginawang test by sir. Yung bang sinabi na target nasa doon sa listahan ng mga violators ng illegal drugs? Wala po sa street level individual sir. Nasaan? Pero sir previously sir na Hindi nga. Saan na ron? Sabi mo wala sa listahan ng street level. Alam mo, may listahan ang PDEA na nanggagaling sa lahat ng barangay, dumadaan sa munisipyo. Oo. yes sir. Si Jonah sir Yung bang target ninyo ay may certification na kasama sa listahan na yon? si Jonathan po sir ay wala. Si Christian Salcedo po sir ay nasa watchlist sir. Hindi mo ako sinasagot, iho eh. Doon sa official listing ng PDEA, na sinamit lahat ng barangay through their local government units sa PDEA, binivet ito ng PDEA eh. Tapos, ibabalik yung listahan sa barangay. Nandun ba sa listahan na yon yung target ninyo? Wala po sir. Wala. Now, ang tanong ko, alam mo ba kung sino yung dapat maging team leader at saka membro ng operating unit? Opo sir. Meron ba silang sinabi sa iyo na plano? Wala sir. Kasi ito nandun sa manual, iho eh. Lahat ang tinanong ko sa iyo nandito sa manual. Hawak ko nga eh. Yung manual na dapat gawin ng isang team para mag-operate o mag-conduct ng bypass operations. Now, matanong ko rin sa iyo, kung bypass operation, yung sinabi sa iyo, at sinabi mo rin na merong PDEA, hindi ba dapat pag mag-conduct ka ng bypass operation merong mandatory presence ng mga tao na dapat nandun? Yes po sir, dapat meron po sir. Ngayon, sa operations ba na nangyari na yan, nandun yung mga tao? Wala po sir. Wala. Yes sir. So lahat ng parte ng operations ninyo o ng tao mo
ay hindi nasunod lahat yung protocol na pag-conduct ng bypass operation, Iho. Yes, sir. Yes. Kasi kung titignan po natin, merong mga dokumento na dapat gawin ng mga ng team leader pursuant to the NAPOLCOM resolution. Meron. Pero lahat hindi nyo ginawa or hindi ginawa ng mga tao mo. Di ba? Yes, sir. So, ang ibig sabihin, hindi mo sino-supervise as the commander or chief of police yung activities ng iyong mga tao. Kasi, kung nag-conduct kayo ng surveillance activity, hindi kayo magkakamali ng pupuntahan na bahay. Ha? Hindi. Di ba? Dapat ganon. Kung nag-conduct ng surveillance yung mga tao mo, doon sa target, dapat alam nila kung saan pupuntahan. Di ba? Yes po, sir. O, bakit kaya nagkamali sila ng pinuntahan o nadagdagan yung pinupuntahan nila? Sir, ang tingin ko po, sir, ay nagkulang sila, sir, sa background investigation ng kanilang subject, sir. Yun ang pinakamagandang dahilan ng isang enforcer para makalusot eh. Congressman, Pero ang kwan doon, baka meron kayong ibang dahilan kung bakit pinasok ninyo yung bahay ng may bahay na hindi naman nyo target. Sir, wala po akong alam, sir, doon sa ano nila, sir, na yon. Kasi kung sinunod po ninyo ito lahat ng protocol, Iho, hindi kayo magkakamali eh. Hindi kayo magkakamali. Kaya sa amin ang assessment bilang nagtatanong parang sinadya nyo na pasukin yung bahay. Kasi bakit hinahanap nyo si Jonathan samantalang hindi naman siya ang target ninyo eh. Sige nga, sabihin nyo sa akin. Sir, yun din po yung tinatanong ko, sir, doon sa mga operatiba natin, sir. Ngayon, anong kasagutan ng katanungan mo na yun? Kasi yun din ang katanungan namin eh. Sir. So, hindi rin nila, sir, masabi sa akin yung kung ano talaga yung Hindi nila concrete, sasabihin na kwan. Kasi ang sinabi na lang sa'yo nagkamali kami ng pinasukan. Pero kung ano ang tunay dahilan, bakit mali yung pinasok nilang bahay o kaya sinadyang pasukin yung bahay na yon, sila lang nakakaalam. Di ba? Yes po, sir. Pero ang nakapagtataka, ang pinasok nilang bahay ay yung testigo namin dito 2 days ago bago nangyari yung raid na yon. Kasi lahat, walang kaplano-plano, lahat binayolate ninyo. Tapos, ang biktima pa, yung testigo namin dito. Kaya hindi nyo po kami masisisi, Colonel Reyes, na mag-isip na merong ibang dahilan. Di po ba? Yes po, sir. Yes. Marami po salamat. Colonel Reyes, isang tanong. Yes, sir. Yung operation na ginawa kay Salcedo, gaano kalayo sa bahay ni Rian Sales? More or less, sir, mga 200 to 300 meters, sir. Ganun kalayo? Yes, sir. Talaga may intensyon kayong puntahan sila. Ganun kalayo, 200 meters? Hindi Yes. yung pagkakataon na nagkamali kayo. Talagang pinuntahan niyo yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama doon sa PIDEA. At wala siya doon. Yun nga rin po, sir, hindi ko nga rin po alam kung bakit ganun, sir, yung Alam nangyari mo, sa operation nila, sir. Colonel Reyes, huwag ka na lang magsalita. Madidikdik ka talaga. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita, halatang halata. Alam mo, nakakainit ng ulo, Colonel Reyes eh. Kasi, actually, we are trying to contemplate kanina na tama yung ginawa nyo eh. Pero, it seems, hindi ba tayo nahabag dito sa mga taong ito?
na walang gustong gawin lamang, sabihin yung nalalaman nila sa hearing na to? Tapos ngayon pipigilan ninyo para magsalita dito? Yung mga naglalakas na loob na yan? Wala kang mga pamasahe, mga yan eh. Para pumunta dito eh. At any rate, Chairman, yes, Chairman, Congressman Paduano. Chairman, actually established na yon na, kumbaga, established na yon na ang purpose ng operation is not for drugs. To intimidate the witness. Malinaw na yun. Kasi, kung titingnan man yung conduct, inamin naman ni Epe na nakabunet, nakaganon. Pwede bang nasa DEU ka? Drug Enforcement Unit ka, tapos nakabunet ka? Diba kung ang purpose mo is by bust? Diba linaw? Walang kagawa, walang local official, barangay official. Yan, Epe, pasensya ka na po. Kasi, ang sagot mo kasi paiba-iba. Second is, kanina may sinasabi, last na to Epe ha, kanina may sinasabi kang dalawang operations. Dalawang target. Ano yung dalawang target? Naputol ka kasi tinanong ka ni Chairman kanina. O, ang tanong ko, ano yung dalawang target na sinasabi mo? Sabi po, Hindi, RD, si Epe muna tinatanong ko, ano yung dalawang target? sabi po sir nung team leader ng DET sir, yun nga po sir, nasa coordination nila sir, ay si Christian Salcedo. Yun yung unang target sir. At sinabi rin po sir sa akin na si Jonathan sir yung isa. Kaya nga po sir, nung nalaman ko sir na gano'n na nakita ko na po sir na may mali, ay nag-act na agad po ako sir. Nakita ko po sir na may mali nga sir doon sa kanilang operation sa kay Jonathan sir. Dali Epe Eto ngayon, nire-reconstruct mo yung ano mo, you're lying, Epe. Kasi nandito yung papel. Nandito yung papel sa akin. You never ask Captain Herrera about the two target operations. Ang tinanong mo lang is yung operation kung kayo bang pumasok noon sa bahay ni Renilyn. Yes po sir, hindi ko naman po tinanong si Captain Herrera doon sa... Ba't mo sinasabi ngayon? Na gano'n, na nag-report sa'yo ng dalawang target. Sir, ito na po ay based sa aming in-depth investigation sir, nung nangyari na nga po yan sir. Ha? Nagkaroon na po sir kami ng in-depth investigation sir. Hindi, sinasabi ko, Epe, ito yung ano mo eh. Ito yung statement mo. Tinatanong ko kanina, nung pagtawag, then you mentioned about the two targets. Kaya nga kinuha ko sa iyo eh. Kasi, pwede mo talagang basahin lang, pero yung actual na pangyayari, yung conversation with Captain Herrera, iba. Si Teman, ako, talagang wala. Talagang sinungaling to. Before I will move, Mr. Chairman, I will, let's give RD the chance to speak. Sige, RD, you are recognized. Thank you, Your Honor. Let me first explain to you what happened on the wee hours of April 24. Your Honor, there were two incidents. The first incident transpired at around 4 a.m., which led to the arrest of alias Ata, which is the subject of a PDEA coordination. The incident that the second incident that has transpired at around 3 a.m. was unlawful from the start because there was no police operation. Wala pong drug operation, walang implementation ng warrant of arrest, walang search warrant, Your Honor. So wala pong police operation na nangyari doon sa bahay po ng ating witness at yung naging biktima, Your Honor. Thank you, Your Honor. So, yung legitimate na operation is 4 a.m. Sorry, Your Honor, I stand to be corrected. 3:15. Mga
Your Honor, yung legitimate operation na merong coordination with PDEA, Your Honor. 5. Opo, Your Honor. Are there sure of that? Baka mamaya ikaw sasabit nito. 550, Your Honor. 550? Yes, Your Honor. Ito Ito, RD, better check your record. Kasi, though this is not a sworn statement, Mr. Chairman, but this is a statement under oath by Captain Herrera. Alam mo, RD, yung salaysay ni Herrera is only started 5:03. Yes, Your Honor, but I'm basing the time dito po sa spot report na ginawa po ng Okay, RD, Lucena. I cut this short, ha? Okay, that's the spot report. Okay, I will not fault you on that. Pero RD, ito makikita mo talaga na itong si Herrera, itong si CD, is lying. Nire-reconstruct niya yung events. Sabi mo, 555, RD. 550, Your Honor. The conversation between Police Captain Herrera and CD is 5:13. Tapos sabihin mo, CD, hindi mo alam? 5:55, nangyari ang target, yung legitimate, allegedly legitimate. Pero 5:13, nag-usap na kayo ni Herrera. Ang tinanong mo sa kanya kung sila yung pumasok kay Renalyn. And he denied. Then may operation 5:55. Ba't hindi mo alam? Sir, yung hindi ko po alam, sir, yung kung nung tinanong ko sila, sir, nung pagpasok kay Renilyn, sir. Hindi. Pero prior, sir, nung conduct of operation, sir, talaga naman po, sir, na nagsabi sila sa akin na may drug operation sila, sir, sa Ransuhan. Pero, sir, yung itinanggi sa akin, sir, yung pagpasok kay Renilyn. Pero yung... Hindi, kaya nga, ganito CD. 5:03. Dito, Yes, 5:13. Yes, sir. Okay? Ang next operation, next target, kumbaga, because ang pagpasok kay Renalyn is 3 a.m. Yes, sir. Opo, sir. Nag-usap kayo 5:13. Yes, sir. Tinanong mo kung silang pumasok, Yes, sir. dinay. Yes, sir. Pero tinuloy pa rin nila ang operation sa kabila. Yes, sir. Puta. Sorry, Chairman. Nag-usap kayo 5:30, tinanong mo sila kung sila pumasok. Dininay. Yes, sir. Tapos tinuloy nila sa kabila. Tapos Yes, sir. tinuloy nila. Yun po, sir, yung nangyari dyan. Kaya po, sir, kaya nga sinabi ko nga po, sir, sa So inyo. tinatanong mo isang bagay na hindi pa nangyayari. Yes, sir. Kasi No. Yung binabanggit ko, tinusundan ko lang yung sinasabi ni Congressman Paduano 5:30 nagkausap kayo, tinatanong mo kung sila gumawa So dininay nila. Tapos pagdating ng 5:50, saka 5:50, di ba? Saka sila nag-operate. yes, sir. Kasi dininay nila sa akin, sir, yung kay Renalyn, sir. Yun, sir, yung nangyari, sir. Tapos, Sir, alam mo, Yes, Epe. Tingnan mo, Sir, Epe, tingnan mo. sir, Sige. kung alam ko lang po, sir, na sila talaga yung pumasok kay Ma'am Renilyn, sir, hindi ko po, sir, ipatutuloy yung drug operation kay Salcedo, sir. Kasi, sir, alam ko po, sir, madidismiss na yan, sir, Kasi may mga prior na nangyayari, sir, na kapag nagkaroon, sir, ng isang drug operation, tapos kalapit din lang yung lugar na isa pa ring drug operation, nadidismiss na po, sir, yung pangalawa. Hindi na, sir, talaga po paniniwalaan yan. Members of this committee, Pero- of this committee, the integrity of our committee is being attacked right now. And I believe that it is incumbent upon us to protect the interests of our witnesses. And our witnesses have experience, yung bagay na talagang kahit sino sa atin ay ayaw na maranasan. So much more that she is still here in spite of the fact that it happens to her family. Mabigat yung nararamdaman ng ating pong witness ngayon. And I think it is only right that we do justice, to this person, to this resource speaker, And by lying so many times a while ago, while we are discussing a lot of incidents, we can see that this
person, no? Yung former chief of police ng Quezon, huling-huli naman natin na nagsisinungaling. And it is upon the motion of this body na mabigyan po natin ng hustisya at mabigyan natin ng proteksyon ang ating pong hearing na to. Mr. Any Chair, motion? Mr. Congressman Nakop. in order for me to vote properly, may I be allowed to ask some questions from the chief? Yes, Chairman Nakop, go ahead. Thank you. Epe, 3:15 yung pagpasok doon sa bahay ni Jonathan, di ba? Yes po sir, yun po yung sinabi ni Ma'am Renilyn sir. Tapos yung 5:50 doon sa isa. Yes po sir. Okay. Tapos sinabi mo kanina, tama ba yung sabi ko na kasama si Jonathan at saka yung Salcedo sa target ninyo? Yun po yung sinabi sir sa akin ni Captain Herrera sir. Kailan niya sinabi yun? Sir, dito pong sir na nagkaroon na sir ng problema sir dito sa yung nagkaalaman na nga po sir ng umaga sir. Kasi sir ang alam ko po sir ay si Salcedo sir yung yung target sir based sa PIDEA coordination sir at saka sa IR. So, ibig sabihin, from the very start, ang alam mo na target iisa, hindi kasama yung witness namin dito. Yes sir. Yun. Alam mo ba na normally, hindi kung by bus yun, bakit kailangan pumasok sa bahay? Yun din po sir yung nakita kong mali nga sir na ginawa nila. Kaya nga po sir nung nagkaroon ako ng in-depth investigation, pinakasuhan ko po sir, pinakulong at saka kinasuhan po ni Ma'am Renalyn sir. Kasi, pag pumasok ka sa bahay, kung na-filean nyo ng kaso ng violation of domicile, pag you do it during night time, tataas yung penalty. If you read the law, tataas yung penalty because yung ginawa niyong katarantaduhan na pumasok sa bahay ng may bahay sa oras ng gabi ay aggravating circumstance yan sa crime of violation of domicile. So, hindi alam ng mga tao mo ito o hindi mo rin alam, kaya dapat sinabihan mo yung mga tao mo, magkocontact kayo ng bypass, hindi dapat pumasok sa bahay. Kasi, pag pumasok ka sa isang bahay, dapat may search warrant ka na eh. Di ba? Yes sir. Oh, pero yung bang kay Salcedo, saan nangyari yung bypass? Sir, hindi ko na po napagtuunan ng pansin yun sir. Hindi ko na po alam dahil nakapokus na po ako that time kay Mama Renalyn sir nung Yes, nagkaroon po ng pero- investigation sir. Kinuha rin po ba, nakuha ba si Mr. Salcedo? Ang alam ko po sir, Positive ba yung operation na yan? yes sir, sa pagkakaalam ko po sir. So, paano siya hinuli? Sa loob ng bahay? Saan kinontak yung bypass din doon? Sir, yun nga po yung ko sir, hindi ko na po napagtuunan sir dahil kahit tanongin niyo po si Ma'am Renilyn, hindi na po ako bumitaw sa kanya sir dahil gusto ko po talaga sir mapapile yung kaso sir at mas secure ang kanyang kaligtasan sir. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko alam kung anong gagawin namin sa'yo. Kasi unang-una, we need to protect our witnesses, no? And being the head of the station of Lucena during that time, and considering that the 8 accused who are now held in your station and will be magbe-bail siguro afterwards, I think it's incumbent upon us, no, to protect our witness. Chairman. Yes, Actually, Chairman, ako, naubos na yung pasensya ko eh. Kahit sabihin ni CD na yung dalawang target, nag-usapan pagkatapos. Pero etong salaysay niya, he never even mentioned dito na 550 na tuloy yung operations. Di ba yun? After ng operation na yun, so-called legitimate, baka nakamaskarading mga yun, o nakabonet, wala siyang sinabi dito.
Anyway, Mr. Chairman, wala. I am compelled to cite in contempt the city director of Lucena City. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite in contempt the former chief of police of Lucena in the name of Colonel Reyes. Any second the motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So there's Mr. Chairman, a motion for Mr. the Chairman. citing in contempt. Now where to put? Mr. Chairman, in violation of paragraph B of our rules, paragraph C of our rules, refusal truthfully to answer relevant queries by the committee members. Yeah. Letter C. Letter C of Yeah. section 11. Yeah. With that, Mr. Chairman, I move that the city director will be detained in the house premises for 30 days. And I also move, Mr. Chairman, that the sergeant at arms be directed to detain the city director of Lucena. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to put our resource speaker Colonel Reyes in our detention for 30 days. Any second the motion? This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So the question now is whether hindi, meron na pala penalty. Also the former chief of police of Lucena will be put in our custody in the premises